Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Pangulong Duterte nanawagan sa APEC members ng kolaborasyon sa COVID-19 vaccine development at distribution. Vaccination target na 500,000 kada araw, posibleng magawa ng Pilipinas sa Agosto ayon kay Health Secretary Duque. Ang IATF naman hinimok po ng ilang kongresista na magpadala ng mga dalubhasa sa Cagayan de Oro para labanan ang COVID-19 Delta variant. Pilipinas ihihinto ang deployment ng mga sensitibong COVID-19 vaccines sa mga lugar na nagkakaproblema sa storage ng mga bakuna. Yun naman hong travel restriction sa 8 mga bansa pinalawig pa. Paksyon ng PDP laban sa napinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Ipinagpatuloy ang kanilang National Assembly. Ilang opisyal ng partido posibleng mapalitan sa pwesto. At ang peace and order situation mas bumuti sa ilalim ho ng Administrasyong Duterte ayon sa DILG. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Sabado mga kabrigada, July 17, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Mga kabrigada, nanawagan po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ng malakas na kolaborasyon para sa development, manufacturing at distribution ng COVID-19 vaccines sa gitna ng patuloy na epekto ng pandemya sa buong mundo. Sinabi po ng Pangulo sa kanyang talumpati sa APEC Informal Leaders Retreat na urgent na magawa nila ito dahil sa pag-usbong ng bagong mga variants. More than a year ago, into the pandemic, we have yet to fully contain COVID-19. Comprehensive recovery remains elusive. Our peoples continue to suffer. We need bold, collaborative responses to get back on the path of growth and prosperity. Hinimok naman ng Presidente ang mga miyembro ng Intergovernmental Forum na tanggihan ang mga hadlang sa free flow ng mga bakuna at iba pang essential products. Ipinunto po ng Pangulo na kailangan ay ma-stabilize ang presyo ng mga bakuna sa antas na magiging mas abot kaya ito para sa developing countries. We are aware that more than 80% of the COVID-19 vaccines have gone to the rich countries, leaving the rest of us in the developing world into so little to get by. The great imbalance in vaccine access needs to be rectified. Vaccine nationalism must end. Mga kabrigada, yan po ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Balita. Mga kabrigada, umaasa si Health Secretary Francisco Duque III na magagawa ng Pilipinas na makamit ang daily vaccination target na aabot sa 500,000 pagdating po ng buwan ng Agosto. Sa isang press conference para sa pagdating ng AstraZeneca vaccines ay sinabi ni Duque na sa pag-abot ng target ay magagawa ng bansa na makamit ang herd immunity sa loob ng 130 araw. Ipinunto ng kalihim na naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na daily vaccination rate nito na umabot sa tinatayang 392,000 noong Huwebes. Noong Martes naman ay nagawa ng bansa na makapagturok ng 375,059 doses ng COVID-19 vaccine. Samantala inihag naman ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na krusyal
Ang pagtaas ng vaccine confidence ngayon, lalo na at darating sa bansa, ang mas marami pang supply ng bakuna sa mga darating na buwan. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, nakiusap po si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa National Task Force na namamahala laban kontra COVID-19 na magpadala ng grupo ng mga dalubhasa sa kanilang lungsod upang mapigilan ang paglaganap ng mas nakakahawang Delta variant ng virus. Inihayag ito ng mambabatas matapos pong maiulat ng Pilipinas ang unang 11 local cases ng variant kabilang na ang 5 na mula sa Cagayan de Oro. Ayon kay Rodriguez, kailangan nila ng mga eksperto para matulungan ang LGU sa pag-iimplementa ng mga nararapat na hakbang para maiwasan ang outbreak ng Delta variant sa CDO. Hiniling din ng kongresista ang pagdating ng mas marami pang bakuna na anya ay itinuturing na ngayon bilang battleground ng Delta variant. Kamakailan mga kabrigada, ay isinailalim na ng IATF ang Iloilo Province at ang mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iloilo at Gingoog sa Enhanced Community Quarantine na pinaka-istriktong level ng lockdown hanggang katapusan ng buwan. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Ang Pilipinas ihihinto ang deployment ng mga sensitibong COVID-19 vaccines sa mga lugar na nagkakaproblema sa storage ng mga bakuna. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Inihayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na hindi na mabibigyan ng mga sensitibong COVID-19 vaccine brands ang mga local government units na mabibigo sa pag-iimbak nito sa maayos na storage facility. Ito ang naging reaksyon ni Galvez isang araw matapos masayang ang maraming bilang ng COVID-19 vaccine doses dahil sa posibilidad na nakompromiso ito dahil sa pagbabago ng temperatura sa kanilang storage facility. Ayon kay Galvez, balak nilang i-minimize ang pamamahagi ng very sensitive vaccines sa mga LGUs na hindi handa sa pag-handle nito. Ipinunto ng kalihim na pwede ring managot ang mga officers in charge sa vaccination program sa bawat lugar dahil sa kanilang mga lapses na humantong sa pagkakasayang ng COVID-19 vaccines. Iginiit ni Galvez na ang mga officers in charge ang tumitingin sa cold chain solution na sa handling administration na at complete inspection sa kanilang pasilidad na ginagawa ng kada 4 hanggang 6 na oras araw-araw. Binigyang diin ni Galvez na itinuturing nilang ginto ang lahat ng bakuna kung kaya't dapat ay gawin ng LGU ang lahat para mapreserba ang kaligtasan at efficacy ng mga ito. Mababatid na ang Pfizer na isa sa mga preferred vaccine brands dito sa Pilipinas ay kailangan maimbak sa pasilidad na may temperatura na negative 80 hanggang negative 60 degrees Celsius habang ang Moderna at Sputnik naman ay nangangailangan ng negative 20 degree Celsius. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargan, Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, yun namang mga travel restrictions sa 8 bansa pinalawig. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada Live Report. Inanunsyo ng Bureau of Immigration na mananatiling epektibo hanggang July 31 ang travel ban sa mga pasahero na magmumula sa 8 bansa kabilang na ang Indonesia. Kinumpirma ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang pagpapalawig ng temporary travel ban sa India, Pakistan, Nepal at iba pa hanggang sa katapusan ng buwan. Iginiit ni Morente na dahil sa travel ban ay hindi maaaring makapasok sa bansa ang kahit sino na magmumula sa 8 bansa. Inayag nito na pababalikin nila kaagad ang mga pasahero sa kanilang port of origin sa lalong madaling panahon sa pamagitan ng next available flight. Binigyang diin naman ni Morente na sakop ng ban ang mga tao na napunta sa mga nasabing bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang arrival sa Pilipinas. Yan ang report hatid sa atin ng Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Kabrigada Jan Bayot, Brigada News of Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang paksyon naman po ng PDP laban na pinangungunahan ni Secretary Alfonso Cusi, ipinagpatuloy ang kanilang National Assembly. Ilang opisyal ng partido posibleng mapalitan sa pwesto. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada Live Report.
Ipinagpatuloy ng paksyon ng Pilipilaban na pinangungunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang kanilang assembly kahapon, kung saan ay hiniling nito na maparusahan ng mga matataas na opisyal at miyembro ng grupo dahil sa paglabag sa konstitusyon ng partido. Pinangunahan ni Cusi na Vice Chairman ng Pilipilaban ang meeting ng partido sa Royce Hotel sa Clark, Pampanga, kahit noong nakaraang linggo lang ay inanunsyo ng National Executive Committee na natanggal na ito mula sa partido. Sa pagbubukas ng pagpupulong ay nagdesisyon ng mga miyembro ng paksyon na i-overturn at ideklara bilang illegal ang resolusyon na pinirmahan ni PDP Laban President Senator Manny Pacquiao na nagtatanggal kina Cusi, Party Secretary General Melvin Bantibag at Membership Committee Head Astra Naik mula sa partido. Nanawagan naman si Cusi na matigil na ang hiduan sa loob ng partido. Hiniling niya sa mga miyembro na huwag nang pagatiin ang kanilang grupo, lalo na't naipakita nila noong nakaraan na kaya nilang magtulungan. Binasa naman ang resolusyon na pinirmahan ng 30 PDP Laban members sa Kongreso na pinangungunahan ni Speaker Lord Alan Velasco, kung saan ay hiniling ng mga mambabatas ang pag-convene ng National Assembly ni Pangulong Duterte at ang pagpapatuloy ng serbisyo ni Cusi. Samantala, sa isang panibagong resolusyon na naipasa ay naasahang maghahalal ang PDP Laban ng bagong national officers para sa partido, kung saan ay posibleng matanggal mula sa pwesto si Pacquiao at pati na rin ang Executive Vice Chairman ng partido na si Senador Aquilino Coco Pimentel. Iyan ang report natin ng Yami Vet Batang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, naniniwala si Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na bumuti ang peace and order situation ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang persona forum ay ipinunto ni Año na bumaba ang crime volume sa unang semestre ng 2021 kumpara sa naitalang ikalawang semestre ng 2016 bago nakaupo ang Pangulo sa pwesto. Ayon kay Año, noong 2016 ay tinatayang nasa 295,580 ang crime volume, na higit na mas mataas kung ikukumpara sa 193,103 ngayong unang semestre ng 2021. Ipinunto rin ng kalihim ang 2020 Global Law and Order Survey ng American Analytics firm na Gallup, kung saan ay naipakita na kinukonsidera ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ibinase ang naturang survey sa pakiramdam ng mga mamamayan na sukat ay ligtas at sa kumpiyansa ng mga ito sa polisiya ng bansa. Sa kabila naman ng paniniwala ng kalihim, ay makikita naman sa isang international monthly magazine na Global Finance na pumwesto ang Pilipinas sa listahan ng safest countries in the world sa pinakamababang pwesto. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, nakapag-ulat po ang France ng mahigit 10,000 bagong kaso ng COVID-19 kasabay ho ng mabilis na paglaganap ng mas nakakahawang Delta variant. Ayon ho sa Health Ministry ay nakapagtala ito ng 10,908 na bagong kaso noong Biyernes na dahilan para umangat ang kabuang bilang sa mahigit 5.84 million. Matatandaan na noong Mayo pa huling nakapagtala ang France ng mahigit 10,000 mga kaso. Dahil dyan ay lalo pang tumaas ang 7-day moving average ng France sa mga bagong kaso sa 5,795 matapos itong malampasan ang threshold na 5,000 cases. Samantala, naiulat din ng ministry ang 22 bagong nasawi mula sa COVID-19 na dahilan para lumobo ang death toll sa 111,451. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, mabagal po na kumikilos ang Tropical Depression Fabian malapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas ng parang bagyo ngayong araw, ngunit babalik rin ito kinabukasan. Sa ngayon ay sinabi ng Weather Bureau na huli nitong namataan ang bagyong Fabian sa layong 1,365 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Mabagal na kumikilos ang bagyo sa ibabaw ng Philippine Sea sa bilis na 15 kilometers per hour
papunta sa Hilaga. Hilagang silangang direksyon na Taglay, ang 55 kilometers per hour sa lakas naman ng hangin, malapit sa gitna at pagbugso na pumapalo sa 70 kilometers per hour. Ipinunto ng Pag-asa na wala itong direktang epekto sa bansa dahil malayo ang bagyo mula sa landmass ng bansa, ngunit hahatakin ito ang southwest monsoon na nagdadala naman ng pag-ulan sa maraming lugar. Dahil dyan ay magdudulot po ang hanging habagat ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Zambales, Bataan, Tawi-Tawi, Sulu at Basilan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa, ay asahan na ang maaliwalas na panahon na may tsansa pa rin ng pulupulong pag-ulan o thunderstorms dahil sa epekto ng habagat at localized thunderstorms. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Sabado. Sa palitan ng piso kontra US dollar 50.54, Canadian dollar 40.07, Singaporean dollar 37.24, Saudi Riyal 13.47, sa Euro 59.66, Chinese Yuan 7.80, at sa Japanese Yen sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority.